Guys, vlog lang po ako ngayon. Panibagong araw, panibagong vlog na naman po tayo. Andito po kami ng aking apo. Galing na po kami doon sa may ilog. So, papuwi na po kami. So, vlog lang po tayo. Walking po kami. Walking. So, walking lang po kami kasi ganda yung mag-walking para mayroon tayong exercise. Is na exercise. So, ito po yung aking apo. Yan po siya yung aking kasama maglakad. Wala po kasi yung kanyang tatay, kaya kaming dalawa po yung naglalakad. Ayun po, mayroon may mushroom. Mayroon pong mushroom, 3 piraso. Ito po, mushroom. Pero poisonous po na mushroom. Ayun pa po, nasa tabing kalsada yan. Yan po, parang lang, na nakutumba lang kaagad. Ayan pa. Mushrooms. Lakad-lakad lang po kami. Maglakad-lakad lang po. Dahil ito po, panibagong araw, panibagong vlog po tayo. Dati po, delikado to dito tayo sa kabila tayo. Baka matumba tayo dyan sa mga madulas yan. Bali ang ating mga buto dito tayo. Dito po tayo. Yun po may mga, dati po mga nyugan lang po to. Ito may malaking punong kawayan. Saka dati po, mga nyugan lang po to dati dito. Wala pa po itong mga bahay. Ngayon po mayroon ng mga bahay. Ito, malaking punong kawayan. So, at saka yung background po ng bukid. Ayun po yung bukid. Yun po yung bukid doon, no? Yan. Kaming dalawa lang po. Hindi naman po nakakatakot. Dati po nakakatakot to dito. Basta pag lumakad po kami dito noon, takbuhan na po kami dito. Magtatakbuhan. Dahil nakakatakot kasi dito noon pag lumakad kami noon kasi puro to mga nyugan, puno ng kahoy. So, pero ngayon po hindi na siya nakakatakot kasi tiro mo naman ito 4 lane. So, yan, ito may bahay na hindi pa natatapos, pero tinirahan na. Tapos ito may tindahan din po. Sirado yung tindahan. Wala nang laman. Sirado na yung... Wala, simbahan nila ibin na yun. Ha? Wala, simbahan nila ibin. Asa man imong yuyo diri? Imong yuyo niyoy. May simbahan sila tatay. Unsa man adin na? Seven Adventist man. Naman nga ni abot man si Nibin din. Okay bin diha. Kinsa may nagkuan sa iya ha? Ha? Tao nung Marlene, ang kanang mama. Abot o saan sila mga po? Patod ba na sila o? Iyan ang kita sila mga mama. Unang dili siya mo kuan. Kaog baboy. Si Marilyn, muna simbahan nila Marilyn. Nalaan ba? Di ko ananin mo. Magpinsan na si Marilyn ug imong inay. Anak ko na si Marilyn, anak man na ni Kurita. Nga si kuan imong inay iyang itay si Lucindo, no? Si Lucindo ug si kuan mana Kurita kuan managsuon. Magpinsan na sila. Ikaw balik ka na kuan ka na. Pag umangkon ka na ni kuan ni Marilyn. So, yan po. Dito lang po kami sa gilid ay pagpunta sa na kay na parang kadiha. So, yan po, may mga bahay na rin po doon. Dati po, takbuhan kami dito pag nandito na kami kasi lalo na pag na po, yung hapon na. Nako, takbuhan na po kami dito. Kasi po, yung sinasabi nilang parang parang kape.
Kasi yung sinasabi nila no na yung namalo, yung mayroong hindi natin makita na nang babato po. Kaya takbuhan kami dito lalo na pag may mga punong kahoy, may mga baliti kasi dito dati. Ayun po. Pauwi na po kami. Nandito na po kami sa may eskwelahan. Malapit na po kami sa may eskwelahan po. So, vlog lang po tayo, diba? So, ayan po kami. Nag-vlog lang po kami. So, pumunta ako doon sa may ilog kasi tumawag ako doon sa aking phone carrier para makakuha ko ng data. Ano po, 1 oras yung hintay ko. Hindi na ako maghintay. Ato po, Andros Durante. Yan ba yan? Dati po ito, hindi pa po ito, Nyugan din po ito dati, Nyugan. Ngayon po school na oh. Eskwelahan na po. Hindi pa po tapos yan oh. Kasi hindi pa nakaano. Pero may mga aircon ha. Special na ha. Updated na yung eskwelahan ng high school oh. Mayroon ng ano ha. Principal office na nagto mo ng may aircon. Nako. Ayan po oh. Tsaka mayroon na po silang hugasan ng dati po nako. Mag-igib-igib lang kami dito ng ano po. Timba pa yung mayroon pang ano doon. Kahit na yung toilet po dati, palagi kami dito nag-ano. Wala pang tubig dati dito guys. Hindi ito ganito. Yung eskwelahan namin hindi ganito noon. Pero maganda noon kasi mayroon kaming city. Ngayon daw wala. So, maganda na po yung school ko. Pwede tayo musod din ha? Pwede tayo musod? So ito guys, bukas yung gate dito kaya papasok tayo dito pa sa eskwelahan. Dito po ako nag-aral po ng high school pero hindi po ganito ang eskwelahan namin noon. Dati po dito ano yan mga Nyugan pa po, wala pa po to. Hindi pa po dyan. Yung plug pool namin po, doon yan. Doon po, banda. Ano. Hindi ganito po yung mga school. Oh. Ganda na po ng ano. Grant aid by the government of Japan as a token of friendship and cooperation between Japan and Philippines. Japan po. Ganda ng eskwelahan po dati. Hindi ito ganito po. Ito po. Nandito po tayo sa school. Sa school po tayo. Mag-ano lang po ako ha. Visiting my school. Pero laking pinagbago po ng school po dito. Yan. 1967. We Dream of Filipino. Ayan po. Guys, hindi po ganito yung eskwelahan namin noon. Minsan po, nanghihiram pa po kami ng bahay po para lang mayroon kaming school. So ngayon, ito talagang mayroon na po dito. Ano, ganda ng ano. Asa-asa man mo mga gibagpan, iba. Mayroon pa dito. Ha? Sarap. Nilita kasabaan din nga nangagita, nanganhita. So, back to the future lang po ha. Kasi, ano ko lang po yung school namin dito. Ha? Mayroon din po ditong ano guys, yung talagang malaking pinagbago po ng school. Iba na po yung school para yan ang home economics kasi parang yan maraming lutuan. Hindi ito ganito guys, hindi ganito yung aming school. Pray! Itik pa. Hindi ba dito magdaan? Pwede din eh. Hello,
pwede mi masyal-pasyal lang. Back to the future. Sorry lang kay Amon. Balikan ko lang yung nakaraan. Kasi di man to ganito yung school namin dito noon. Back in 1969-70. Tagal na pala. So ngayon ko lang to na malaking pinagbago Kayo po nagabantay dito. Okay na nang pinagbago. Dati dito, Nyugan. Ito Nyugan pa. Tapos, yung doon banda, doon pa kami mag-CET noon. May CET noon eh. Kaya si Mr. Rodolfo Plecerda. Doon, tuwing Sabado. Pero ito, wala. Manghiram pa noon ng eskwelahan. Alam mo ba yung kila noon kay Mr. Gonzal, Alberto Gonzal, Kaportang. Doon yung bahay doon sa may hinihiram pa yung mga bahay doon noon pag bakante, doon pa kami nag-aaral. Pero ngayon galing. Malaki ng pinagbago. Kailan po ito in-update po? Ang nakaraang taon lang. Ito lahat nakaraang taon, ganito na. Wow. Talagang high-tech na kaysa noon. Gobyerno kasi. Pag nalagyan ng budget, sigurado. Bakit noon? May mga budget naman noon. Siguro, hindi lang na-implement ng maayos. Kailang noon. At saka dapat noon, mas maganda pa noon kasi mura pa yung mga bilihin, di ba? Ang 50 pesos mo noon, ang dami mo nang mabili. Makabili ka pa ng isang sintabo na kildi. Ngayon wala na. So sabi ko nga, punta nga ako sa eskwelahan kasi balik ka lang. Bago man dumating ng eskwela bago man bumalik ng Amerika, at least makita ko yung malaki yung pinabago. Alam mo kasi dati wala kasing electric. Wow. Kaya mahirap sa mga yung padalian ng mga trabaho, walang manual. Kasi manual lang, walang electric, hindi ka pwedeng mag-mixing ng cement na gamit ang mixer. Cement, walang ganun. Malo-malo kasi dati. Oo, yun ang pinaka kahit nga noon wala pa yung gripo. Doon sa harap nila Mrs. Sabari noon, nandoon pa yung yung timba, yung anong tawag noon? Nag-iigib. Oo. Tapos minsan yung dudumi pa, hindi pa buhusan ng tubig. Palagi pa kami tuwing araw, may dalang suldang para guna. Ayun, wala na hindi na, update na talaga. Wala na yung high-tech na talaga mga eskwela. Dapat mga bata ngayon magpasalamat sila dahil maganda yung eskwelahan nila kaysa noon. Tapos to story pa So iba po yung grade ang sa taas, iba po yung sa baba. Ha? Muna imong room din Ito naman grade 9 at saka grade 10. May grade 10 na rin? Wow. Dito grade 11 at saka grade 12 Senior high. Dati grade 6 lang, tapos ka na. Graduate ka na high school. First year to fourth year. Ngayon, may senior high na, K-12 na. Dagdag ng 2 taon. Pero na yan, yung grade 7, na yan, first year ng high school. Mo na gikuan ang gi-implement ani ang gisundog ang Amerika. Ang Amerika ko tumasa ka ng grade 11. Dito naman grade 12. Grade 9. Yung grade 9 tapos ang grade 10 o 12 na nasa kuan dako po daning imong gibantayan Hindi may gani ni. Kontra na akong dati. Dito, sinvis kaya lawak atong estudyante nga. Eskwelahan. Kani mo na dinig kaunan sa mga eskwela, mga estudyante. Karalita sa snap. Wala pa jud kung proper bang pang kantin.
Mm. Oh, dati yung kantin namin doon lang, wala na siguro, no? Kasi dati talaga dito, new ganto, wala pa talaga to dati. Pero ngayon, oh, kahit mga gilid-gilid, may mga hugasan na ng kamay. Talagang ano, update ano. Siguro yun ang mga dating upuan namin, oh. Guys, yung mga dating upuan namin, ayun na nakatambak na doon. Dati ganyan ang upuan namin. Kanya-kanya kami ng upuan po. Hindi ngayon siguro provide na yung mga upuan. Ang ganda na po ng upuan nila dito. Guys, ito po ang eskwelahan ko dati. Dati po hindi ganito yung eskwelahan namin. Ayun po, may mga sarili ng upuan at saka table. Dati po wala kami, hindi ganito yung upuan namin. Yung upuan namin yung ganon. Yun po yung mga yan po yung upuan namin. Kaya ano kasi ito kay BP Inday ito ano eh. BP Inday Sara? Sara BP? Maganda Nung siya pa yung deputy secretary. Madami din. Bakit ngayon ngayon parang i-impeach siya Siyempre, hindi na magkaano yung administrasyon at saka opposition. Ganun talaga yun. Hindi naman siguro papayag yung 32 million na i-impeach yan. Oo, tayo sigurado yan. Naku, malaking parang pinag-aanohan nila na wala daw nagawa. Pero ang dami kaya. Ang dami Tsaka alam mo ang ganito ngayon yung mga plastic na mga bottles ginawang upuan. Yan ang nakaganda. Kasi durable na po yan kaysa mga upuan namin noon. Guys, ganyan po yung upuan namin noon. Yan talaga yung upuan namin. Kanya-kanya kami ng dala ng upuan. So ngayon kay BP Sara daw po yung project na yan, yung mga upuan at saka lamisa. Pero ngayon po parang nagkagulo, i-impeach. Kasi sa ito yung school building siya. Tsaka ang ganda ng ganda po ng i-vlog ko lang po ha. Nagba-vlog po ako. Ang ganda ng ganito po yung eskwelahan na. Ito po yung dati naming eskwelahan po ito. Parang ito po yung original na high school namin dito. Parang 3 school po ito dati. Kasi nahiwalay po yung parang 2nd year, 3rd year, and 4th year. And ang yung first year po ay nahiwalay. Tapos po yung elementary parang nandoon. Yan, elementary po yan. Elementary po doon. Mas malawak pa yung elementary kayo sa high school. Kasi ang elementary kasi dami, di ba? Nakapasok kami kasi bukas yung gate doon. Okay. Pinuksan nyo? Sadya kasi ng buksan. Meron din namang iba pumapasok na bumibisita sa school. Oo. Wala na nga siguro akong mga teacher na nakilala eh. Siguro nga. Kasi yung mas may edad na dito na si na lang eh. Sino na lang yung Si Ma'am Berbinia at saka si Ma'am Agnes. Hindi ko na yun. Bambinang, kilala mo yun? Ha? Bambinang, Berbinia Serida. Hindi ko nakilala yan. Mga bago na yan. 1983 ako umalis dito sa Pilipinas. Tapos ngayon lang ako 41 years bago ako makabalik. Kaya nga nanibago ako dito sa sa school. Kasi sabi ko punta tayo kasi bukas tong sabi naman nito pag hindi sirado kasi doon kanina nakasirado yung gate. Hindi ka naman pwede mag-trespassing kapag ganyan nakasirado. Kasi ako naman dahil sa Amerika kasi sumusunod kami sa bylaw. Pag sinasabing na no trespassing, hindi ka talaga pwedeng pumasok. Kasi hulihin ka rin. Sigurado. Hulihin ka doon. Pero ganito guys, tingnan mo yung dati guys. Nag-igib pa kami noon. Yan, may dala kaming timba. Yan. Pero ngayon mayroon nang ang ganda ng pusit nila. Wala lang tubig. Kasi mahirapan dito yung tubig, ma'am. Pag wala yung motor, walang tubig na pumapasok.
Oo, kasi yung dati may pump kami doon. Pinapump din yung sa mga toilet kasi yung nga yung ano nga. Hanggang ngayon, ganun pa rin. Pag wala yung motor, mas malaki nga yung gamit ng electricity. Pag walang kuryente, walang tubig. Wala nang mga ano, di ba may... Wala pa. Di ba dati may mga dati pag mayroon mga dito bisita, kalamansi, doon kami dito kinukuha yung mga pangmerienda ng mga kalamansi. Ngayon wala nang kalamansi, Wala na ngayon. Pero meron naman tayong cafeteria. Yung school na yun, yung building na yun, cafeteria yan. Sino naman ngayon ang wala na sila sila Josephine Gonzal Wala. sila Mrs. Sabari. Yun ang mga teacher ko noon. Ang kilala ko na lang na teacher na buhay na retired na si Mrs. Lelia Sira Mondido Sira. Si Lorna Kial. Yan na lang yung mga teacher na kilala kong pero hindi na dito. Siguro wala na akong kilalang Kinsa naman ka rin principal dire? Si Ma'am Ellen Canunoy. So, hindi ko na. Hindi ko na kilala yan. Kung taga-tok daw yan. Baka babalik ako dito, magbigay ako ng kaunti pa ako baka balik. Kasi, yun nga lang ang hindi ko, kasi ang elementary, dati talaga, ayun, nandoon lahat yung high school, ang Ito, nakaseparate na. Kaso nga lang, problema lang talaga yung tubig, yung supply ng tubig. Yun lang. Alam mo, nagpunta ako, kasi dumaan ako sa Bukana, sa Batangas. Alam mo yung mga nila doon, mga tubig nila. Pwera yung mga tubig nila sa bahay-bahay. Meron silang mga pump, water pump. Yung manual lang, yung hindi yung hindi electric. Manual lang. Naiinom pa. So dapat puso. Dapat ganito para... Meron yun yung dati ma'am, yung dyan. Yung hindi pa nasira yung dyan. Meron dyan puso. Kahit dito, pwedeng lagyan ng puso yan para isang compound, isang puso, puso dyan. Dito kasi ma'am, parang pinag-anonan nila dito na lagyan ng gym, covered court, para pag may activity yung school, hindi nalakabas. Kasi parati dito pag may activity yung school, halimbawa graduation, foundation, acquaintance, doon sa proper. Asa man ng proper? Doon sa central. Doon ginaganap. Yung central doon, yung covered court. Hindi dapat, sabi nga ng principal namin, dapat dito sa school. Pwede naman yung dito sa may elementary dati, hindi naman kami pumupunta ng proper sa mga central, ang naman ginaganap naman sa harapan mismo sa school Hindi naman ganito dito. Ang inaano kasi dito, pag mainit yung panahon, pag naulan yung panahon, tulad nung kailan kaya yun, yung graduation, dito talaga ginanap. Naabutan ng ulan, basa lahat yung nag-graduate. Hindi, pag ganito naman graduation, kailangan may tent. Wala naman mag-aanohan ng tent nun. Kasi ang importante ang tubig. Dahil kung walang tubig, walang kuryente, at least may tubig pong pwede makunan. Kasi ang pinaka-importante sa lahat, yung tubig talaga. Lalo na po itong high school na to, dapat may tubig na makukunan. Iba din po yung tubig doon sa may elementary. Iba din po yung tubig sa may mga middle school. Meron naman tayo kaso nga lang, yung motor lang talaga. Kasi mahirap kasi yung tubig. Lalo na pag walang pressure yung tubig, hindi yun nga, ang tubig, kung wala kang kuryente, wala kang tubig. Mabuti yung manual. Kasi pag binumba mo na yan, yun ang sinasabi yung sa Bukana, sa Batangas, Bukana. Bahay-bahay, makita mo may mga pump, may mga puso sila. Kasi yun ang, puwira lang yung tubig na kasi, di ba palagi nagba-black out? Yun po yung maganda, pinakamaganda. Kung talagang, kasi ang gym, pwede naman gawin niya kahit
kahit mga ganyan, pwede naman lagyan lang ng ano, ng tint. Pero ang pinaka-importante talaga sa lahat, tubig. School base, tubig talaga yun. Tubig talaga ang pinaka ano, pinaka lahat ng ano, tubig. Kasi kung wala kang tubig, paano kung aabutin ka ng ano, ng emergency na pupunta ka ng banyo? Paano yun? Kasi walang kuryente, walang tubig. Mabuti kung mayroon kang pump pang emergency, mayroon kang makukunang tubig. Kasi yan ang mayroon kami dati, ang high school dati may ano, tinayuan ng pump yun eh. Kasi ang layo ng biro mo, lalabas pa kami, minsan pupunta kami doon kila Mr. Pelayo, doon pa kami, lalabas pa kami ng school, doon kami mag-give kung saan yung may mga tubig. Minsan yung mga dito, yung may, di ba yung ano dyan, parang talisay dito banda, sa likod naon. Diyan kami mag-ano, naku, kahit saan kami mag-ano ng tubig noon. Pero nung ano na, talagang pinagkaisahan na maglagay ng tubig ng pump. Kasi malayo ang high school. Malayo kaysa elementary. Kaya naisipan na maglagay po ng ano. Kasi hindi mo magagamit talaga ang toilet dahil palaging nawawalan ng tubig. Biro mo, daming estudyante. Pagkatapos, kung ano lang yung tubig na sulob ng banyo dahil yun ang iniigib sa mga estudyante. Hindi naman madami, hindi mo magagamit, ang baho-baho. So, kami dito, tangke para sa tubig. Yun nga lang, kapos din kasi maliit. Kasi tangke na, medyo malaki. Kasi yung tangke. At saka marami naman po tayong source of tubig dito kasi di ba yung ano. Pa lang, barangay tsaka sa Nawasa. Oo, maganda naman na. Meron ding minsan problema sa linya ng tubig sa Nawasa. Sa labas, wala ng tubig kahit mayroong water pump, hindi nakakahigop ng tubig. Kasi problemado din yung linya ng tubig. Sa munisipyo, sa LCU. Yan ang ano. Ngayon lang yan lumakas kasi pala yung ulan. Pero pag walang ulan, walang tubig. Bagal pa sa ano yung paglaga ng tubig. Oo, katulad ngayon dito, alam mo, ano naman siguro yan, parang tangke nila yung ano na yan. Wala rin. Wala din yan, hindi ano yan, aabot. Pero pag may pump yan, tapos lagyan dyan ng malaking tubig na parang tangke, lalagyan ng tubo, di magandang ano. So maraming salamat ha. Ano naman po to? Dito ka na ito yung station mo dito. Pinaka-guardhouse po namin. Ito na yung guardhouse mo. Mayroon ka ng ka-reliever dito din. Mayroon po, panggabi. Mayroon po dito nagbabantay ng gabi din? Oo. Kasi may mga gamit na po yun. May mga malalaking TV. May mga laptop doon. Naku, wala. Guys, nung araw guys, wala kaming laptop, wala kaming TV kasi wala kaming kuryente. Meron po yan. Ngayon guys, may security guard na dito nagbabantay. So may mga ano na yan. So project ito ng Japanese kasi Ito nakakalaga. dati itong JICA. Sa Japan itong project ng Japan. Yung JICA building. Wow. Nagawa ito noong 1997. 1996. Tagal na yan. Oo, nandoon ako sa Amerika. Bago pa lang ako ano. Yan at saka yung building na yan. Wow. Pero balik-balik tayo kay Sara Duterte ha, at saka ngayon Bao. mas maganda ang project ha. Siya pa yung Deputy Secretary. Ilang taon lang siya naging Deputy Secretary kasi di ba? 2 taon lang ata. 2 taon lang ano. Pumalas na siya kasi meron ng hindi magandang relasyon ng dalawa. Kung hindi Kasi naman simula nung pinasok ng House Speaker si Romualdez, yung pinsan ng presidente natin, doon nagkaroon ng komplikasyon ng dalawa. Kasi itong si Romualdez nag-acting na parang presidente na rin. Siya ngayon ang tumitira sa BP, sa House of Representatives. parang ano yan ngayon, parang Amerika.
Parang ganun. Parang Amerika ngayon yan. Ang pinag-anuhan ngayon pati mga Republican hindi na bumoto doon kay Trump. Pinapalis Hindi kasi ang hindi naging si Elon Musk yung may-ari ng Tesla. Yun ngayon ang nagbibigay ng batas. Hindi si Trump. Marami siyang puputulin na alam mo yung yung Social Security. Ang Social Security, kami po yung mga empleyado po ang amin po sariling pera yan na kinakalta sa aming sweldo. At saka yung Medicare. Kasi ang kinakalta sa aming sweldo, Medicare, Social Security, madami kasi kahit na yung kikita ka ng halimbawa kikita ka ng 2,000 sa isang linggo. Ang matitira sa yung naklin yan, nasa lang sa $700. Kasi marami kang kinakaltas dyan. Kinakaltasan ka ng federal tax, kinakaltasan ka ng state tax, Social Security, Medicare, tapos yung health insurance mo sa trabaho, kakaltasin ka rin yan. So kung ano yung clean, yun na yung take home mo. Net, pinaka-net. So ngayon, hindi papayag ang kabilang opposition, Kasi unang-una pinoprotektahan ang Social Security kasi sa mga tao yan, sa mga empleyado yan sa mga tao katulad ko, retired na ako ngayon. Pera namin yan yung hindi yan galing sa gobyerno, galing taong bayan yan. Kung halimbawa ikaw, pera mo rin yun, pera din niya kasi tayo yung nagtatrabaho. Ang ginagawa ngayon, puputulin yan para tayo ang magbabayad ng malaking tax, ang billionaire hindi magbabayad ng tax. Kaya ngayon, hindi binoto at inaano na magiging shutdown ang government. Kaya ngayon pinoprotektahan. So ngayon may bills na inaano yung mga democratic area katulad kay Biden na hindi puputulin ang katulad yung mga mga pundo doon sa mga research ng cancer for the pediatrician na yung mga batang may cancer, yung mga may mga kapansanan ng mga batang pinapanganak na may mga kapansanan, doon kukunin yung mga pera na yun. Tapos sa Social Security at saka sa Medicare, doon kukunin yung mga pera na yun. Ngayon ang kabilang opposition hindi sila papayag na kukunin. At saka yung ibang ahensya, yung hindi ang ibang Republican hindi bumoboto kay Trump. Kasi hindi naman, kaya sinasabi ngayon, kailan ba natin binoto si Elon Musk? Dahil si Elon Musk ngayon ang naging presidente, vice president si Trump. Kasi malaki ang pera niyan. At saka yung election na yan, parang parang may dayaan yan. Tulad dito sa atin, sa Pinas, tinanggal yung budget ng PhilHealth. Tapos yung ng SSS, GSIS. Hindi naman pwede kasi yan. Tapos yun lahat. Kasi pera ninyo yan nandito, pera ninyo yan. Yun nga nagka-problema ngayon. Sa kasi yung budget na yun hindi dapat nakalaan sa health, sa PhilHealth. Tinanggal yung budget tapos inilipat sa AKAP. Ano naman yung AKAP? Ayuda para sa kapos. Naku, andyan na naman tayo, kapos-kapos na yan. Ayun nga kasi yung ginawa ni Romualdez ng House Speaker sa House of Representatives, yung pinsan ng presidente natin. Kaya nga nagkaroon ng malaking gulo sa Senado at saka sa Kamara. So ngayon parang i-impeach si Pinaplano nila na i-impeach yun. Walang impeach. Gagawin nila yung lahat. Kaya nga dinidiin nila yung mga Duterte ngayon.
Pero ang pinaka maano siguro ngayon baka magiging pangalawang people's power ano. Oh, posible po yan kasi naghahanda lang naman yung mga ano dun eh. Parang magiging Araw-araw nga ako nagkikipag ano sa mga YouTube. Malaking gulo to pag nagkaroon pa ng people power to. umalis ako ng Amerika, Pilipinas pagkatapos ng people's power. 1987 ako, pagkatapos diba February yun eh. February yun. Pag kami umalis na ako dito, pumunta na ako ng Amerika. Ngayon lang ako nakabalik. Kaya nga nanibago ako dito sa ating eskwelahan ngayon dahil biro mo dati walang security guard, walang computer, walang laptop, walang TV, walang lahat kasi walang ilaw. Ngayon, two-story na po. Ngayon guys, two-story na po ang mga school noon. Dati, naku, hindi mo makikita ang ganito. Maganda talaga po ngayon. Maganda na po yung ICT natin ma'am, dalawa. Isa sa junior high, isa sa senior high. Yung ICT po yan, computer laboratory po. Wow. Ngayon kasi, hindi man kasi yung computer ngayon. Meron din tayo sa TISDA, sa Pukiri. Sa TISDA po yan. Pero ito maganda na po ang Pukiri, ang ano dyan, ano, home economics, ano? Pagkatapos nila ng grade 12, automatic sila, meron silang institute sa TISDA. Ganda. Kahit alam mo, kahit sino uupo ng pagka-presidente, ano, pagdating na talaga sa pera. Pera-pera lang talaga, ano? Tingnan mo ngayon ang Amerika ngayon, magkaka-ano din yan. Iniipit nila yung malakas na ano kandidato. Itong na mayahad lang sa kanilang plano. Ito nga si Trump. Kaya yan ang ngayon ang nagbibigay ng batas ngayon si hindi rin. Hindi naman kasama yan sa ano ang Vice President, parang walang alam. Hindi yan. Ano lang yan eh, yung anong tawag nito, yung parang spokesperson ganun. hindi rin, nagsusupport lang yan kay Trump nung yung ano lang parang donor. No. Oo, tapos kaya siya ngayon ang nagbibigay ng batas kasi parang malaking pera ang nilagay niya diyan kay Trump para lang manalo. Yun ang tinatawag na ang pinakamayaman at pinakamayaman sa buong mundo. Yun ang ano ngayon. Ngayon, hindi binoto ng kanilang mismong Republican. Dumapig dito sa sa Democratic. Kaya hindi sila kaya ngayon isa-shutdown ang government kasi si Trump ang kaya sinasabi lagi basahin mo sa YouTube. Kaya ang mga comments sabihin na I did not know that Elon is a president today and Trump is the vice president. Kasi siya yung nagtutweet na hindi pinasa, hindi naging Hindi pala public servant yan. Hindi, wala pang lahat ng mga ngayon pinili ni Trump ay hindi pumasa sa Senado. Si Trump rapist, di ba? Yung pinagbintangan siya ng rapist, mayroon siyang 34 count of felony. Di ba? Yun ang inaano nila doon. Pagkatapos ang pinili din ni Trump, mayroon ding mga sexual harassment na mga case. Mayroon ding mga babae ding kaya hindi pa pumasa, hindi pa kung talaga dito rin sa Pilipinas yung member of the House NPA. Tapos convicted. Yun po rin ngayon ang kay Trump. Si Trump convicted ng 34 felony na nasa kaso pa po siya ngayon. Tapos yung yung gusto niya maging Attorney General, may kaso din sa babae tungkol rapist din. Tapos yung isa namang may babae din na under investigation din. So bali naging 3 na sila ngayon. So parang kung yung puno, yun din ang bunga. Ganon din dito, di ba? Ganon din dito. Dito yung nasa
Congress, no? Yung mga member dyan, yung tinatawag ng Quadcom, nako, convicted, magnanakaw. Pare-pareho lang yan. Ganon din Kaya po. nga, iniipit nila yung vice presidente dahil ayaw nila na mayroong hahadlang sa mga plano nila na Eh kung paano yan pag nakabalik ang mga Duterte sa 2028? Paano yan kung paano yan kung si Duterte ay magnanakaw, hindi nagiging maayos ang Amerika. Tingnan mo lang yung airport ngayon, ang international airport. Dati nang pumunta ako ng dati nung kasi umuwi din ako ng 2021. Naku, wala ka mang lang toilet doon, magagamit ka sa banyo, walang toilet paper. Ngayon ang ganda sa loob, may toilet paper, may naglilinis ka agad susunod. Noon wala man lang. Inupasin. Nagpalinis lang. Yung sa harapan ng ng Pasay, di ba yung yung sand. Yung baybayin doon. Yung ginawa niyang white sand. Ayun, napakalinis. Ngayon, madumi na naman. Wala na naman. Madumi na naman. Hindi na nga pinupunta ng mga ng turista yun eh. Hindi na? Hindi na ngayon kasi madumi na. Lalo yung inupasig parang na rin, bumabalik na rin sa dati. Siyempre, kung gaano kadumi ang nagpapalakad ay pira-pira nga lang. Pero mo, sabihin ng Chief General ng PNP na mga taong gumagamit ng droga, hindi adik. Sila mga adik eh. Yan nga eh. Hindi daw matatawag na adik yan pag gumagamit ng droga. Kampalipas oras lang daw yan. Sumunod na araw, may pinatay dahil sa adik. Yun. Yan ang rapist din, di ba? Di ba dati kay President Duterte ganon din eh. Kung ayaw mo sa tao talaga, marami kang masabi, di ba? Pero kung mayroon yung gusto ka, wala kang masabi. Dati, yung AJK niyan, yung extrajudicial killing, sinusuportahan niya ng mga congressman dati, yung kay Duterte pa. Ngayon, suporta. Maganda yan, para man. Ngayon, kinakalaban na nila yung si Duterte. Dahil hindi daw maganda yung ginawa. Nasulsulo na naman, di ba? Yan lang ang mga dito. Ganon din ang Amerika ngayon, magulo. Buti nga may nakarating pa ng mga building dito eh. Kahit na wala na si... Umuulan na. Nakanyo pa to eh. Bago siya umalis, nakaipinin pa to. Kanila pa to? Ganda, Pinin pa to. Hindi pa naman nasirado yung ating senador. So, talaga, Maganda na rin yung kamay na bakal. Oo. Maganda ngayon dito, Guys, inulan. At ito po, mayroong punong mangga, tatlong punong mangga. Ito na ngayon, ang mangga kasi pwedeng na ibenta, di ba? Dati kalamansi, ang dami. Guys, shout out na maraming salamat dito. Tatapusin na po natin yung ating live po dito. Umuulan na po. Umiiyak na naman po yung langit. Yung langit po dito palaging umiiyak. Pinabutan kami ng ulan po, nandito pa kami sa eskwelahan. Shout out po sa lahat ng aking mga minamahal mga subscribers, silent viewers, sa mga OFWs, kaibigan matindi. Dito pa lang po ako, high school pala po yung aking nabibisita, hindi ko pa po nabisita yung elementary. So iba po yung ng elementary, yung flag po nila doon, iba din po. Iba po yung high school. Iba ko nga kung bakit hindi pa ito pinag-isa. Dati isa lang eh. Dati pinag-isa lang eh. Ngayon, hindi. Divided dito. Parang iba din. Parang Marcos din ang Duterte, Isa na lang ito kasi. Thank you guys. Parang pinag-isa na, parang dalawang opposition din dito. Pero ang ganda po. Talaga makita po nyo sa loob yung mga upuan po at saka table po. Kay Sara Duterte daw po yung project. Ang ganda po sa loob. So thank you po. Love you.
Hanggang dito na lang po tayo.